kasaysayan, isang kanser na mamaga at nangirot. Dahil dito'y di mawaglit sa aking isip at sa bawat sandali. Makita kang taglay ang kanser. Minimithi ko ang iyong kabutihan para sa sambuhan. At nais mailapat ang lalong mabuting lunas. Ako ang magpapasan ng iyong kapintasan. Minimithi ko ang iyong kabutihan para sa sangkatauhan. At nais kong mailapat ang lalong mabuting lunas. Hoy ng bayan, kita'y minamahal. Super excited ako ngayong umagang ito dahil kanina pa lang pagkakita ko sa makeup room, ano, na-starstruck ako kasi siya yung kinalakihan ko nung bata ko. Yung awiting yan ay kanilang kakantahin sa adaptation ng nobela ng ating pambansang bayani na No Limit Tangere. At para pag-usapan yung mangyayaring musical play na Cancer the Musical, kasama po natin ngayon, syempre, si Kuya Boji Pascua. Magandang umaga po. At syempre ang Associate Director ng play na si Mr. Alain De Leon. Good morning, magandang umaga, Audrey and Jules. Magandang umaga po. So simulan po muna natin para po sa kaalaman ng mga boss natin, itong Gantimpala Foundation. Ano po ba yung background nitong foundation na to? Actually, ang Gantimpala Theater Foundation ay tinatag ni Mr. Tony Espejo nung 1970-something pa ito. Okay. So, ang vision talaga ng Gantimpala is to stage mga curriculum-based na mga plays like yung Ibon, Adarna, Florante at Laura, and El Fili, and yung Noli. Ito nga kasi mas gusto talaga ni Sir Tony na mas ilapit yung mga classics sa kabataan. So talagang naging kaagapay ng mga eskwelahan ang Gantimpala sa mas pagpapaintindi sa mga kabataan nung 4 na klasikong play na yon. Alam mo, napaka-importante niyan, Jules, ano? Dahil minsan mas maganda, mas nauunawaan at na-appreciate ng mga estudyante kapag napapanood ito at talagang live na may play, no? So, ang mangyayari po ay isang musical play, Cancer the Musical. Kuya Boji, maaari niyo ba kaming kwentuhan kung ano yung bakit dapat maging excited yung mga kabataan dito? Sa publicity nakalagay Cancer at 35, the musical. So, nais lang i-underscore ng Gantimpala na ito ay ika-35 taon ng pagtatanghal nitong dulang ito. At dahil 35th anniversary niya, ginawa nilang mas special, ginawa nilang musical. So, kaya ito ngayon ay ginawa ng mga kanta at inaawit na yung mga drama, kaya mas nakakaantig ng puso. Dahil makikita mo yung mga tauhan sa nobela ni Rizal na inaawit yung kanilang damdamin mula sa puso at sa kaluluwa. Excerpt pa lang yung nakita natin kanina, talagang may connection agad sa audience. What more kung napanood mo na yung buong play mismo. Yun po yung Cancer theme. Yung kinanta niya. Okay, yung mga boss po natin na nakapanood kanina, hindi po yun recorded. Live pong kinanta ni Kuya Boji yun. Akala rin namin recorded kanina. Well, ito, bakit po Cancer yung ipinangalan before? Well, before po, nung binabasa ko yung No Limit Tangere, meron naman talagang social issues na pinag-uusapan doon na cancer ng lipunan. Doon din po ba siya nakarelate or may mga ibang issues pa tayong gusto ipasok doon? Actually, oo. Kasi marami ring mga ibang theater companies na talagang nag-stage ng No Limit Tangere. Yes. But
Gantimpala Theater Foundation thought of ng version ng ng Noli Me Tangere. That's why yung cancer, it was taken off from yung social issues nga, yung cancer ng lipunan, yung sakit ng lipunan. At saka, kung napakinggan nyo yung lyrics ng kanta, it's talking about yung cancer nga, yung lipunan may cancer. Ito ay, yung kanta, lyrics ng kanta ay, nakinanta ko, ay nagmula doon sa dedication ni Jose Rizal para sa bilang sa umpisa ng Noli Me Tangere. At bilang kita nga doon na may cancer sa lipunan na nais niyang tulungan bigyan ng lunas. At yun, kaya cancer yung piniling title, pamagat. Pero alam mo, no, kung babasahin natin nitong ganitong mga libro, parang may mga subliminal message. Marami pero, pero dito mismo, mas madaling maaabot yung mga kabataan ng mga mensaheng yon. Kasi ang masaklap nga, I keep hearing this kasi I've done so many, marami na ako nagawa mga na hinalaw sa Noli Me Tangere, El Filibusterismo. Ang parating naririnig kong komentaryo mula sa mga kabataan na nakapanood nito, ay hanggang ngayon, ganyan pa rin ang problema dito sa bayan natin. Yun nga po yung gusto kong tanungin. Kasi lalo na yung cancer na musical po ninyo, 35 years na. Yes. So sa tingin niyo po ba, yung relevance sa 35 years ago still the same this year or meron na pong mga pagbabago siguro? Especially yung mga kabataan ngayon, ibang generation na to, social media generation na yan. Medyo iba na mag-isip yung mga kabataan ngayon. Sa tingin niyo po, paano po kaya yung magiging approach sa musical na to para mas maging malapit po sa kanila? Actually, yung pagkakasulat ni Mr. Jomar Fleras ay mas inakma para sa mga estudyante talaga. So talagang yun talaga yung isa sa objective namin, mas mailapit sa mga estudyante. At yun nga, yung cancer ay patuloy pa rin siya. It's still with us today. So hindi talaga nawawala yung yung importansya. And yun, mas dapat pa rin nating paintindi sa mga bata yung essence ng nobela ni Dr. Jose Rizal. At sa, panahon na malapit na ang halala, madami mga bagong abotante. Siguro maganda ring isipin ng mga kabataang manonood, sino ba sa lipunan ngayon itong mga, si Damaso ngayon dito, sino sa dito. Mamumulat yung kanilang kaisipan. Okay. Actually, magandang voter education pala to, no? Na style para mas maging aktibo yung mga kabataan. Sino ba yung mga nagpapanggap lang na mabait sa... Sino yung nagpapalalim at hindi nagbibigay lunas dun sa cancer nga? Na isa sa pinakamalalang cancer nga ay yung kasakiman o yung korupsyon, di ba? Napakarami niyan. Okay, yung mga boss po natin na nanonood ngayon, especially yung mga school officials na gustong mapanood ito, kailan po ba ito mangyayari at saan? Okay, ang amin pong pagtatanghal ay mag-uumpisa sa August 28 and 29 sa AFP Theater. Sa September 4 po sa Star Theater sa CCP Complex. September 11 sa SM South Mall Silliman 3, September 17 sa Malolos, Bulacan, October 3 babalik po kami ng AFP Theater at sa October 10 Baliwag, Bulacan. Meron pa pong mga darating pero inaayos pa yung ibang mga schedule. Magkano po ba yung tickets nito? 250 daw po, sabi ng aming team. Murang-mura. Actually, compared sa... Kasi mas kinikater nga namin mga estudyante, so hindi siya ganun talaga kamahal. Pero mapapanood nila si Kuya Boji. Kuya Boji Imagine. Oo nga, baski ako. Kahit magkano pa yan, si Kuya Boji yan eh. Saka papatok to sa lahat ng mga third-year students kasi ito yung nobela na binabasa nila, yung Noli Me Tangere. And kakastart pa lang din naman halos ng academic year. So, mas makikita na nila yung whole picture ng nobela kung mapapanood nila itong dula na to. Sabi mo third-year high school student, Pero alam ko nung college, meron na rin prerequisite na rin yung Rizal na subject. So, kailangan din to. Mula first year, basta college. At take note, musical po siya. Musical siya. So, talagang hindi ka... Kasi para kang nag-play ng CD at papakinggan mo lang yun. Ilang oras po to? 1 and 45 minutes. Galing, di ba? 1 and 45 minutes na musical play lahat. Okay, so very exciting to about kay Rizal, Noli Me Tangere, lalo na maraming mga bumabalot na issue sa Rizal Park. Kaya baka lalong interesado yung mga kababayan natin at mga kabataan. Muli po nakasama natin ang Associate Director ng Cancer the Musical, si Alain De Leon. At syempre ang lead actor na si Kuya Boji Pascua. Thank you so much. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.